Mga Filipino senior citizen, ano na nga ba ang kahihinathan? Ano na ba ang mangyayari ngayon sa NCSC matapos patawan ng 90 days suspension ng Malacanang ang NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano? Tuloy-tuloy pa ba ang pagpaparehistro? Yan ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood sa po kayong dato sa mundo. So matapos nga pong patawan ng 90 days suspension mula sa Malacanang, itong NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano, marami po ang nangangamba at marami po ang nag-aalinlangan na hindi natutuloy sa pagpaparehistro sa NCSC database. Iyan natin pag-uusapan mga ka-vlog sapagkat ano nga ba ang mangyayari sa loob ng 90 days or equivalent sa 3 buwan dito sa NCSC. Kaya makinig po kayo hanggang sa dulo. Bago po ito ay, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay inayayahan ko po kayong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ayan po ang ating subscribe button. And huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, mabalik tayo dito sa usapin ng NCSC. Sapagkat kung naalala niyo po, ay ang Malacanang po ay nagpalabas ng suspension order sa NCSC Chairman na si Attorney Franklin Quijano noong July 12 at nakalathala po ito sa Philippine Star ngayon mga ka-vlogs. And ito po ay nag-ugat doon sa reklamo at panawagan ng 5 NCSC commissioners na pababain agad-agad sa pwesto itong NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano dahil sa mga aligasyong katiwalian, pagpapabaya sa tungkulin, at labis na paggamit ng kapangyarihan or sa tungkulin niya. So, ilan lamang yan sa mga seryosong aligasyon laban dito sa NCSC Chairman. And para bigyan po ng daan yung investigasyon ay pinatawan po ng Malacanang ang NCSC Chairman ng suspension order kung saan ito nga po ay sa loob ng 90 days or equivalent ng 3 buwan ay suspendido ang nasabing NCSC Chairman na si Attorney Franklin Quijano para bigyang daan ng investigasyon at para hindi niya din po ma-impluwensyahan yung mga nag-iimbestiga or of course yung mga ebidensya kung sakaling meron mang makikita. So yun po yung layunin. Bakit merong 90 days suspension order mga ka-vlog. So marami po ang mga senior citizen ang nababahala. Marami pong ang nag-aalala dito sa pangyayaring ito sapagkat paano na ba ngayon ang mga nakarehistro sa database ni NCSC? Ano na po ba ang mangyayari? Pangalawa, yung mga hindi pa registered, magpaparegistered pa ba sila sa kabila ng issue ngayon sa NCSC? Pangatlo, sino po ang papalit? Sino ba ang papalit or magti-take over in charge muna sa loob ng 3 buwan or 90 days habang wala pa or suspendido pa itong chairman ng NCSC. So, yan po ang ating sasagutin. Unang-una po, sa mga nakarehistro na sa NCSC database ay hindi naman po yan nawawala. Nasa database pa rin yan ni NCSC. Ang database po ni NCSC ay talagang recorded po kung pumapasok talaga. Merong confirmation yung pagparehistro nyo noon or kahit noon or bago ka pa lang nag-register ay talagang hindi yun nawawala. Hindi po yun nakaka-apekto o hindi naaapektuhan sa suspension order ng NCSC Chairman. Kasi database naman po yan mga ka-vlogs. Kailangan pong marehistro kayo sa database ni NCSC. So wala po yang
effect, no? Wala pong epekto dito sa usapin na or issue ng NCSC. Pangalawa po, yung mga hindi pa naka-register, no? Kasi sa ngayon, no, ay nasa mahigit 5 milyon, I think 5.9 million na tayo ngayon, no? Magsi 6 million na tayo na merong registered dyan sa NCSC database. So, meron pa tayong kalahati na hahabulin. Kasi sabi ng PSA, no, sabi ng NCSC ay nasa tinatayang mahigit 12 million na senior citizen ang dapat na i-register sa database ni NCSC. So, ibig sabihin, kalahati pa, nasa 6 million pa yung hindi registered. So, ang mangyayari dyan, kung hindi pa kayo registered, huwag kayong mag-alala, mag-register pa rin po kayo. No? Sapagkat, gaya doon sa mga nakarehistro na, hindi po nakaka-apekto kung magparehistro kayo ngayon, no? Hindi ito nakaka-apekto, no, doon sa issue ng NCSC chairman. So sa mga hindi registered or magpaparehistro pa lang, ay tuloy-tuloy lang mga ka-vlogs, ha? Magparehistro po kayo kasi database ni NCSC po yan, walang kinalaman doon sa mga aligasyon issue ng NCSC chairman. So ang website po ng NCSC ay ang www.ncsc.gov.ph. Yan mga ka-vlogs, ha? Diyan kayo mag-register, no? Then kung hindi niyo po alam, pwede kayong magpatulong ng inyong sa inyong mga anak, apo o kapamilya, no? Kung hindi niyo po alam at gusto niyo merong mag-assist sa inyo mga ka-vlogs. So again po, no, sa mga hindi pa registered, magparehistro na kayo mga ka-vlogs. And panghuli, sa tanong na paano na ngayon ang NCSC sa loob ng 90 days or 3 months, sino ba ang papalit, no? Sino ang papalit or in charge muna habang suspendido ang chairman ng NCSC. So, sa ngayon po ay wala pang anunsyo ang Malacanang, wala pa din pong anunsyo ang NCSC kung sino ang in charge, no? Sino ang for the meantime na mamamahala, mangunguna sa NCSC. Well, anyway, wala pa silang announcement, no? Habang suspendido ang chairman. Since July 9 or 12, I think ang effectivity ng suspension, no, dito sa NCSC chairman na si Attorney Franklin Quijano. Pero sa kabila nito, andyan naman po yung andyan naman po yung 5 commissioners, no? I think sila po yung mamamahala muna sa NCSC habang gumugulong po yung investigasyon, no? Ongoing yung investigasyon. So, andyan naman po yung 5 commissioners na siyang gagabay muna, mamamahala muna sa NCSC. Huwag kayong mag-alala kasi kahit wala muna ngayong NCSC chairman, andyan naman yung commissioners na ang pangunahing trabaho nila ay tutulong at gagabay na matahak sa tamang landas, matahak sa tamang direksyon yung operation ng NCSC. So, sila po yung gagabay, no? Kung nasa tamang daan ba yung tinatahak ng NCSC, no? Tumutugma ba sa mission, sa vision ng nasabing ahensya. So ayun, paalala po 'yon, no, sa mga senior citizens, lahat ng mga senior citizens, yung mga may pensyon sa GSIS, PVAL, SSS, or kahit mga indigent senior citizens, no? Yung mga mahigit 12 million senior citizens na target ipa-register sa NCSC database. Ayan, huwag kayong mag-alala sapagkat after 90 days ay publish naman po yan, no? Ipubliko naman po yan ang resulta ng investigasyon. So, may kasalanan or wala, no? Guilty or not guilty, no? May probable cause ba or wala, ay malalaman natin yan. So, sa ngayon, continue lamang po sa pag-register, no? And sa mga naka-register na, no? Standby lamang muna kayo. At least registered na kayo, no? Antayin natin muna ang transition from DSWD to NCSC, no? Para mamamahala
sa mga benepisyo kabilang ang pensyon dito sa ating mga Filipino senior citizen. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais na pong sumuporta sa aking channel, pwede po ha. Ayan pa ang ating super text button na nasa baba. Sa mga gustong maging miyembro, andyan din po ang ating join button. Mamili ka ng mga iba't ibang perks na andyan mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano ay napag-uusapan natin yung mga katanungan nyo, mga clarification nyo na may kinalaman po sa NCSC at syempre inyong mga karapatan at benepisyo sa pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on yung notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, abay maaari mo i-comment sa comment section na nasa baba o di kaya i-message nyo sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.